Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa pasyong mahal. Okay, ang pasyong mahal po ay nakamulatan na po nating mga Pilipino. Okay, sapagkat ito po ay napakatagal na. Ito po ay nagsimula pa noong 1703 at ito inaprubahan para mailathala noong 1704. Noon po ito po ay patula. Hindi po ito paawit. Later on na lang po siya naging paawit nung medyo naging modern na po tayo. Okay? So, ibig sabihin po, ang pasyon po ay meron pong mga iba't ibang klase ang pasyon. Okay? Nag-umpisa po ito noong panahon ni Gaspar Aquino de Belen. Siya po ang nagsulat noong ang mahal na pasyon ni Jesucristo ang Panginoon natin. Ayan po yung unang labas ng pasyon. Actually, hindi pa po ako nakakita ng itsura niyan. Ang nakikita ko lang po, iyan, yung mga nasa larawan na yan. Pero ito, I don't think so. Okay. Tapos, nasundan pa ito ng ang mahal na pasyon ni Jesucristong Panginoon natin. Tapos, may nakalagay na parang tula. Yes, something like that. Tapos, noong 1852, ito rin po ay nagkaroon ng panibagong version na pamagat na El Libro de la Vida, The Book of the Life of Jesus. Pero ito hindi masyado naging popular sa mga tao. Hanggang dumating na yung, ito na po, Pasyong Genesis. Pasyong Genesis, the most popular Tagalog version of the Passion. Today, ito na po yung nakikita natin at present. Ito yung nakasulat na kasaysayan ng pasyong mahal ni Jesucristo ang Panginoon natin na sukat ipag-alam ng puso ng sinumang babasa. Modern orthography, kasaysayan ng pasyong mahal ni Jesucristo ang Panginoon natin na sukat ipag-alam ng puso ng sinumang babasa. The story of the passion of Jesus Christ our Lord, which rightly shall ignite the heart of whosoever read it. Ibig sabihin, ito na po yung nasa larawan na yan. Marami pong version yan. Actually, ito pong 2023, may bagong labas ang Pasyong Mahal. Amen? So, this version is also called the Pasyong Genesis, as the Genesis creation narrative immediately follows the prayer to the Blessed Virgin Mary and Trinitarian Catechism and precedes the main section concerning the life of Christ. Another name for this text is Pasyong Pilapil, after the foreword by Reverend Dr. Mariano Pilapil found in the 1814 edition. Si Dr. Mariano Pilapil po ang sumulat po nito. Okay? So, yeah. Yun po ang modern. Yung Pilapil version, yan po ang ginagamit ng mga umaawit ng Pasyong Mahal. Ito po ay nagsimula noong 1814. Hanggang ngayon na po. Kaya lang syempre, bawat taon po nililimbag po muli ito dahil nga po popular na po, no? The book's title page describe it as being commissioned by former Archbishop of Manila Jose CGOSA and former Augustinian Provincial Father Manuel Grijalvo OSA with corrections to the Latin terms and phrases done by a certain Father Amador W. Cruz. A widely circulated reprint of the Pasyong Genesis is the 1949 edition, whose title begins with Awit at Salaysay, Song and Narrative instead of Kasaysayan, and was published by Ignacio Luna and Sons in Manila. Ito na po yung Aklatang Lunas. Nung ang Pasyong Mahal po ay tawag dito, ito po ay pinablish na ng Aklatang Lunas. Naging popular na po ang Pasyong Mahal. Yan. Simula noon, taon-taon na po itong, anong tawag dito? Nire-reprint, no? Basta nire-reprint na. The Passion is normally heard during Holy Week in the Philippines. Of course. Holy Week. Ito yung mahal na araw. Especially sa mga probinsya, no? Sa mga probinsya. Nung araw daw po talaga mga napaka-traditional ng mga tao. Magkikita-kita sa Holy Week, sa pasyong, sa pabasa, tapos pagtanghali, sa halo-salo, kumakain. Masarap po yung ganon, di ba? Parang nagkikita-kita kayo, parang reunion, parang ganon. Okay? The Passion is normally heard during Holy Week in the Philippines, where its recitation is known as the pabasa reading. The rite can span 1 to several days, extending no later than Black Saturday. It is often ended on Good Friday at noon or before 3 p.m. PST. Okay?
UTC plus 8. Ano kaya yon? The 9th hour of Jesus' death on the cross. According to the Gospels. I'm just reading it on the Wikipedia para mas madali po. Readers chant the Passion from beginning to end. Uninterrupted. Aba, wala pong kataano yan. Basta hanggang matapos, tatapusin po nila yan. Maski abutin pa ng Easter Sunday na madaling araw, tinatapos po nila yan. Yan po, alam ko po yan. Pagkakaalam ko lang naman. This non-stop recitation is done by devotees chanting in ships. The chanters usually perform the rite as a panata, vow, or votive offering in requests or as an ex voto in thanksgiving. Devotees are frequently older women and some men, but in recent years, more younger Filipinos have shown interest in the custom of pabasa. The Passion is almost always chanted while facing the family's permanent house altar or a temporary altar decorated with religious icons. Yes, dito po, sa amin po, dito banda dito po sa lugar po namin, gumagawa ng temporary altar, no? Malalaking mga santong nilalagay dyan. Tapos, yan, nag-aawitan sila ng pasyong mahal. Particularly those related to the suffering and death of Christ. Temporary altars may be built inside or outside the house with outdoor venues decked with palm leaf walls. The pabasa may also be performed as at a local Visita Capilla Chapel of East or some other community space and even along the streets. As per Filipino etiquette, the host of the pabasa, often the master or lady of the house, is responsible for feeding the sheep of chanters as well as other guests. Tama po, may shifting po yan kasi alangan naman magdamagan, hindi po pwede yun, no? Merong halimbawa, ang shift mo pang umaga, tapos pagtanghali siya na. Iba-iba po yung kanilang shift. So, yan. So, iba-iba po ang tono ng pasyong mahal. At ito po ngayon, akin po kayong sasampulan kasi dito po sa amin, no? Kami po noon pa, maliit pa lang po kami, ay natutunan ko rin naman pong bumasa at umawit ng pasyong mahal. Pero, sa totoo lang po, ay mata-Catholic. Pero nung bata-bata pa po kasi kami, naturuan po kaming bumasa ng pasyong mahal. Kasi pag may mga pabasa po, mga kubul dyan, pumupunta po kami. Natutunan ko po. So, ibabahagi ko po sa inyo yung mga tono. Okay, so let's go. Okay, so aawit po tayo ngayon ng pasyon, no? Pasyong mahal. So dito po ito sa portion ng ang pagpapako sa ating Panginoong Jesucristo. Siyempre, ito po yung redemption para sa atin. No? Thank you, Jesus. No? Napakaganda pong gunitain ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. So, ito po yung mga tono na alam ko po simula pagkabata ko. Hanggang ngayon, tono pa rin po ito. No? So, ito na po. At ipinainom naman niyong mga tampalasan. Di rin lumagok munti man, at nang malubos na tunay ang kaniyang kahirapan. Gayong sabi at tadhana ni San Mateo nagwika sa di umiinom na pusa. Si Jesus ay alipala sa krus nga ipinahiga. Yun po ang mga traditional na tono. Ngayon, meron din po tayong mabilis. No? May mabilis din po tayong tono. Ganito po.
Sa mabutasan na nila ang pahalang at paripa, ibinabaw kapag daka ang kaliwang kamay niya, siyang pinakuwang una. Kanilang isusunod ang kanang kamay ni Jesus, ay di isa man umabot doon sa butas ng krus na pagdakay kapos, na pagpapako at kapos. Ayun. So, sobrang bilis na lito ako. So, ito pa po yung isang tono. Kapag daka ay binatak, niyong mga taong uslak, hanggang pumantay sa butas, kaso ay nalinsad sa lakas ng pagkabatak. Ano pat hindi tumugot, yaong mga balakiyot, hanggang hindi nga umabot ang kanang kamay ni Jesus doon sa butas ng krus. Ayun. So, ito pa. Ang paang hindi magaso ng poong si Jesu Kristo, pinakuan naman dito ng mga layas at lilo. Ito naman ay tingnan mo, ang dugong nambulat, di masapat, di maampat, bahang siyang katulad sa lupa ay nagdaranak, ang lumalabas sa sugat. So, yun po ang mga tono ng pasyon. At marami po pong naimbentong tono paglaon, no? Nandun po yung medyo mabilis, mabagal, ginawa pa nga pong rock and roll ng iba. Pero that's okay. As long as nandun yung essence ng alam mo, binabasa mo yan, dahil kino-commemorate mo yung ginawa ni Jesus sa cross, no? Bilang isang Kristiyano na ako po ay Bible believer, meron pong ilan dito na hindi ako agree sa doctrines, no, yung mga laman yan. Pero doon sa parting si Jesus ay pinako sa cross, talaga po naman nandun ang aking kalooban, nandun yung aking pagsang-ayon na basahin yan na yan ang ginawa ng Panginoon para po sa atin. So, I hope nagustuhan naman po ninyo yung pag-awit ko at natuto po kayo doon sa munting sharing ko kung ano po yung mga tono nito. So, marami pa pong ibang tono ito at sa pagkakaalam ko po, na-upgrade pa rin po yung mga tono. Kasi, ito po mga tonong inawit ko, ito po yung common, no? At ngayon po, marami po ngayon, may mga bagong mga tono na talagang ang gaganda. Ang gaganda po ng mga bagong tono. So, yes. So, ayan po ang aking pong aking sharing sa inyo ng mga tonong aking nalalaman. So, I hope kahit papano natuto po kayo at naway matutuhan niyo pong awitin ang pasyon. So, ayan po ang mga tono ng pasyon. So, ang pasyon po ay talagang, sabi ko nga po, bilang Pilipino, maganda po yung kapag sumasapit yung bakasyon ng mahal na araw, nagkikita-kita yung mga magkakapitbahay, lalo na po sa mga probinsya. Okay?
lalo na po matagal na nagkawala, yung mga kamag-anak, hindi, nasa pabasa, nag-uusap-usap, nagkwekwento-kwentuhan po sila. Again, sabi ko po, I am not a Catholic myself. Hindi po ako isang Katoliko. Pero natutuwa ako bilang isang Pilipino at vlogger dito sa mga plakang gasgas pero minamahal na ang mga content dito ay mga luma na mga heritage ng mga Pinoy, mga Pilipino. At syempre mga plaka, mga musikang luma, mostly OPM syempre, ay talagang hindi ko palalampasin ang Pasyong Mahal. Okay? Dito sa Pasyong Mahal, nandito po ang gospel. Again, ang gospel po yung death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Sabi ni Jesus, ang sinumang maniniwala sa akin magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So wala po yan sa religion. Kahit ano pa ang religion mo, basta tinanggap mo si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, you will be saved. Yan ang sabi ng Bible. And me as a Christian, no, natutuwa ako kapag maraming nagmamahal kay Jesus Christ na nakikita ko. Okay? So, wag natin pag-usapan yung pagkakaiba. Yes, pag-usapan natin yung pagkakasundo-sundo natin. Magkakasundo lang po tayo pag-uusapan natin ang mahal na Panginoong Hesukristo. And I hope na-enjoy nyo itong munting vlog na ito sa Pasyong Mahal. No? Dahil ang Pasyong Mahal po ay matagal na pong inaawit. In fact, dyan po sa Quiapo, meron pong isang museum diyan na wherein yung mga lumang mga pasyon, kung interesado po kayo, pwede kayong pumunta dyan po sa Quiapo. I think may museum po dyan. Nasa YouTube kasi nakita ko, that's why I don't know if nandoon pa rin yun, pero pwede yung tignan nyo para makita nyo yung mga prints ng Pasyong Mahal. Ako hindi ko po kabisado kasi kung ano meron kami, yun lang. Yung mga nasa litrato na yan, dinownload ko lang po yan. So, yung pasyon namin, mga bago na po kasi yan, no? Dahil, yes. Okay, so I'm praying na kayo po ay natuwa dito sa munting vlog natin na ito. Sana lalong tayong naging ganado bilang mga Pilipino na ito may tradisyon tayong ganito. Ito unique ito. Pilipino tayo. Pinoy tayo. Okay? So again, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa mga plakang gasgas, pero minamahal, kayo po ay aking inaanyayahan. Mag-subscribe na po kayo. Paki-click po ang notification bell para kayo po ay manotify kung meron po tayong mga bagong videos. And muli, thank you very much po. And as always, Jesus truly loves us all.